Guys, today may pag-uusapan tayo patungkol po sa Gregorian calendar or Western calendar at sa Chinese calendar. Kasi panahon na para ipaliwanag ko to. Kasi minsan nagbibigay ako ng consultation. Pagkatapos baka mamaya magkamali kayo ng pagkakadinig. Tapos may magsasabi, bakit ginagamit mo ang pag-translate mo sa Chinese birthday namin, pero gamit mo yung January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, kailangan kong ipaliwanag sa inyo para nang sa ganon, klaro na maiintindihan ninyo. Ngayon, pakinggan niyo po ako mabuti. Halimbawa, birthday ko o pinanganak ako ng November 26, 1970. So sa Chinese birthday ko, anong birthday ko? Para mas madaling ipaliwanag, sasabihin ko, October 28, 1970 po kayo pinanganak sa Chinese calendar. Pero ang totoo, hindi po kami gumagamit ng word ng October. Kaya lang, mas madaling ipaliwanag sa mga tao. Pero ang totoo, hindi po kami gumagamit ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hindi po. Sa Chinese po, iba po ang tawag namin. Kasi po yung mga January, February, March, April, yan po ay Gregorian calendar or Western calendar. Sa Chinese po, ang tawag po namin 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months. Wala po kaming tinatawag na may pangalan, yung January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Wala po kami yan. Hindi po kami tumatawag ng ganyan. Sa Chinese po, ang tawag namin, tinranslate ko sa English, di ba? 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Sa Chinese po, ganito po ang pagbanggit namin. Itge, dige, sage, sige, goge, lakge, chitge, puwege, kauge, tsapge, tsapitge, tsapdige. Ganun po ang pagbanggit namin ng month. Hindi po kami bumabanggit ng January, February, March, April, May, June, July. Wala po kami niyan. Paulit-ulit kong pinapaliwanag para maintindihan nyo. Kasi pag hindi ko inulit-ulit, baka malito yung mga tao na medyo mahina makaintindi. Pero alam ko po, marami po ang nakakaintindi agad-agad. Pero aminin na natin, may mga ibang nanonood, hindi magets. Kaya inuulit-ulit ko. Kasi sigurado ko may tatawag at magtatanong na naman yan. Sanay na po ako sa dami ng ginawa kong content, hindi mayaalis na minsan, tinatanong, pero parang nagtataka ako, paulit-ulit ko naman sinasabi sa video, pero bakit parang tinatanong pa rin sa akin? Ang linaw ng pagkakabitaw ko. Paulit-ulit na nga, nagmumukha na nga akong tangay. O ngayon, uulitin ko ulit. Sa mga hindi nakakaintindi, pero sa mga nakakaintindi, nalalaman ko na intindihan nyo ako. Uulitin ko lang po. Wala po kaming binabanggit sa Chinese calendar na January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Wala po kami niyan. Ang tawag po sa amin, okay, itatranslate ko na sa English
Alam nyo naman po sa Tagalog, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. So, i-translate ko lang po sa English. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months. Yun po ang tawag namin. Tapos lalagyan lang po namin ng araw. Buwan, araw, at taon. Ganun po kami sa Chinese. Buwan lagi. Ang tawag namin sa January, 1 month. Ang tawag namin sa February, 2 months. Naiintindihan nyo? Okay? So halimbawa, ang birthday ko, pinanganak ako ng November 26, 1970. Sa Chinese, pinanganak ako ng October 28. Di ba? Pwede. Pero hindi po. Ulitin ko. Ako po ay pinanganak ng November 26, 1970. So ano ako sa Chinese? Pinanganak ako sa 10 months, 28, 1970. Ganun po ang pag-pronounce. 10 months, 28, 1970 sa Chinese calendar. Hindi po kasi kami magbabanggit ng October. Kaya lang, kung mapapansin nyo, kaya lang po ako nagbabanggit minsan sa consultation ng October kasi po para mas madaling maintindihan ng mga tao. Kasi siguro gawin ko ganito. Gagawin ko ganito Pag may nag-consultation, halimbawa ang birthday, November 26 ang birthday niya. Sa Chinese, sasabihin ko, 10 months, 28 ang birthday mo. Katumbas ng October 28. Ganun po ang gagawin ko. Ulitin ko. Pag may nagsabi, buuin natin, pinanganak po kayo sa Western, November 26, 1970. So sa Chinese po, ang birthday mo, pinanganak ka, ika-10 buwan, o pwedeng 10 months, 28, 1970. Katumbas ng October 28, 1970. So sa Chinese, ang birthday mo, ika-10 buwan ng 28. Katumbas ng October 28. Ganun na lang po ang gagawin ko para madali. Kaya ko po ginawa to kasi natatakot ako baka sabihin ng iba kung totoong punsoy ka, bakit mo ginagamit yung January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sa Western yan Opo, alam ko po. Matagal ko na pong alam. Hindi po amin yan. Ang amin, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months. Yun po ang tawag namin sa kalendar. Okay? So sana po naintindihan nyo po. Kasi mahirap po sa akin na baka mamaya palabasin na hindi po ako punsoy expert kasi wala akong alam sa kalendar. Hindi po. May alam ako. Kaya nga pinapaliwanag ko na po Matagal ko na pong inuulit-ulit ipaliwanag na ang kalendar ng Western at ang kalendar ng Chinese magkaiba. Kaya magkaiba ang bagong taon ng Western, magkaiba ang bagong taon ng Chinese. Dahil ang Chinese nagbe-base sa lunar at solar. Samantalang ang Western, nagbe-base lang po sa solar. Strictly, mahigpit nila tinitingnan lang sa solar ang Western. Samantalang sa Chinese, lunar at solar. Okay? Kasi sa Western, meron silang 365 days. 365 days na binase lang nila sa solar. Samantalang po, sa Chinese, 354 para sa lunar at 11 days lang po para sa solar sa Chinese. Ulitin ko, para maintindihan nyo. Ulitin ko, kasi may magtatanong pa rin yan 365 days, strict, mahigpit, na pinagbasehan ng Western.
Sa solar, ang 365 days sa solar lang, sa Western. Sa Chinese po, hindi. Dalawa po. 354 para sa lunar. 11 days lang po para sa solar. So pag tinotal mo, 365. Sana po naintindihan po ng mga tao.